Alam niyo ba ang resurrection ay isang napakahalagang bagay para sa mga Kristiyano? I still remember one of the prominent philosopher meet an atheist. At ang sinabi niya ganito, na may pang-iinsulto sa isang Kristiyano nung araw. Sabi niya, hindi ba Kristiyano ka? Sabi niya, oo, ako'y Kristiyano. Alam mo ba na pwede akong gumawa ng religion na marami ako magiging followers katulad ng ginawa ng Kristyanismo? Ito ang sagot niya. Pwede mo namang gawin niya kung gusto mo eh. Basta ang gagawin mo, mamamatay ka at bumangon ka mula sa patay. Tingin ko may maniniwala sa'yo. Because kaya kami Kristiyano, ito lang yung tanging dahilan kung bakit kami naniniwala na ang aming Diyos ay namatay para sa amin at sila'y muling nabuhay na muli at walang makakagaya niyan. That's why we believe that the resurrection is one of the most powerful teaching of the Bible. That's why we live right now celebrating this Resurrection Sunday. Alam niyo po ba, ang Buddhism, wala silang mapatunayan na si Buddha ay buhay. Ang Islam, nang pinaniniwalaan nilang ang propetang na naroon po, na kanilang pinaniniwalaan. Sino ang propeta ng mga Muslim? Ha? Si Muhammad. Hindi ho siya nabuhay muli. Tanungin niyo ang bawat religion, there's only one religion that is outstanding because their God has died for them and He rose from the dead. That's why I consider this a true faith in God. Tayo pong lahat na narito ngayon, umaawit tayo. Gaganda ng mga inaawit natin. Alam niyo po ba yung mga inaawit ninyo ay isang napakagandang pampalakas ng pananampalataya. Ang resurrection po, ito lamang po yung mga naniniwala kay Jesus. Sila lamang ang mayroong assurance. Come on, say the word, assurance. Ha? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, napakatindi ng pinaniwalaan mo. Sino po naniniwala? Isang matindi ang paniniwala ng ating pananampalataya. Kasi ito po ay nakabase sa bumangon mula sa patay na ang pag-aakala lang nila ay isang ordinaryong tao. We don't realize that this Jesus came from heaven, the Son of God, because He loved us. He gave His own Son that whoever believe in Him should not perish, but have an everlasting life. Kaya po tayo ngayon, ngayong Sunday na ito, once a year nagsa-celebrate tayo ng Resurrection Sunday, just to remind everyone, hindi peke yung Diyos natin, hindi patay ang Diyos natin, hindi bato ang Diyos natin, hindi kahoy ang Diyos natin. He is alive forevermore, and He will reign forever and ever. Una po sa lahat, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung assurance ng resurrection. Ano ang assurance ng resurrection na binibigay sa atin? Because naniniwala po ako, this is a very important topic. Para sa akin, no one religion can match the religion of Christianity. Yung claim ni Christ, yung Christian po, okay, yung Christianity. Actually, Christianity is not a religion. It is a personal relationship with God. And no one can match that. Wala pong nakakamatch po sa Kristyanismo, okay? According to the law and legal evidence used in the courts of law, lahat po ng evidence ay mapapatunayan. Yung iba po kasi hindi sila naniniwala sa Kristyanismo kaya naging atheist. Yung iba naman po hindi naniniwala sa Kristyanismo kasi meron silang paniniwalaan. Pero ilabas ang ebidensya. Pag nilabas niyo po ang ebidensya at mapapatunayan ng korte kung ano ang tama, kaya pong patunayan ng resurrection na tama po ang mga ino-offer niyang evidence. Kaya nga po, ilang taon na po ang Kristyanismo, pinatay lahat ng apostles. Kung ang apostle ay mali ang kanilang paniniwala, they've been doing the ministry, preaching the gospel to all the world for the last 40 years.
since the Lord goes back to heaven. Alam niyo po ginawa ng mga apostle for the last 40 years. Isa-isa silang pinapatay, walang isa sumuko. Bakit? Because yung claim ng resurrection, yung kasi ang pinangahawakan nila. Walang sino mang makapagpasuko sa kanila. Walang umayaw sa mga Kristiyano noong unang panahon sapagkat ang pinaniniwalaan nilang Diyos na nabuhay muli after third day ay isang makatotohanang evidence. So wala hong sumuko kahit isa. Let me start from giving you the assurance of resurrection. Ano ang ating maaasahan dahil may resurrection? Bilang mananampalataya, ano ang sinusiguro ng resurrection? You know, never underestimate the word resurrection because Christ's resurrection is so important. Okay. Christ's resurrection assures us that God has accepted the sacrifice for our sins. Yan po yung una. Pag nadidinig nyo ang resurrection, huwag nyo lang isipin na nabuhay si Kristo. Ang isipin nyo, bakit siya namatay at bakit siya nabuhay. Sa Tagalog po nito, ang ibig sabihin po nito, ito po ay nagbibigay sa atin ng kasiguruhan na ang kanyang pagkamatay ay may dahilan. Ano yung dahilan? Now listen, nung ginawa ng Diyos ang tao, sila ay mayroong magandang relasyon. Ngunit dahil sa kasalanan, nagkaroon tayo ng paghiwalay sa Diyos. Ano ang naging dulot nung tayo nahiwalay sa Diyos? Ang unang-unang kalaban mo si Satanas. Yan ang enemy of God. Number 2, si Satanas ang magtuturo sa iyo paano ka gumawa kasalanan. So ang kasalanan po ay hindi isang libangan. Ang kasalanan po ay hindi isang magandang gawain. Iyan po ay bunga ng pag-inganyo ng demonyo kaya tayo nagkakasala. At sumusunod naman tayo. Pangatlo, yun na ang kabayaran, kamatayan. Nang dahil kay Satanas, nagkasala si Adan at Eva, nagkaroon na sila ng kamatayan. Si Kristo, ililigtas ka dahil dito sa problema mo na to. Nung si Adan ay nagkasala, ang problema ni Adan, nagkasala siya. Ngayon, nahantong na siya doon sa kamatayan. Tuwan-tuwa ang demonyo. For God so loved the world, binigay niya si Jesus sa atin para talunin itong tatlo na to. Tatlo. Okay? So, ginawa lahat ni Satanas na siya ay tuksohin. Hindi siya natukso. Natalo si Satanas. Pangalawa, hindi siya nagkasala. At pangatlo, hindi siya kayang patayin ng kamatayan. That's why on the third day, He rose again. Kapatid, you are not saved by the precious stones, gold, or silver, but you are saved and redeemed by the precious blood of the Lamb. He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. Bakit may justification? Okay? Lahat po tayo sisentensyahan sa ating kasalanan. Bakit tayo na-justified? Lahat po tayo guilty of sin. And the wages of our sin is death, sabi po ng Bible. But look at this. Andito yung judge, andito yung makasalanan, andun si Satanas. Ang sabi ni Satanas, kitang-kita mo, Panginoon, na siya ay makasalanan. Tiningnan yung ebidensya, ang tao ay guilty sa kasalanan. At ang sabi ng judge, I found guilty and without any doubt, you are guilty of your sin. Tuwan-tuwa po demonyo at ang sabi ng demonyo, and the wages of sin is death. So yung taong yan, mamamatay na yan. Ibig sabihin, eternal separation from God. At ang sabi ng judge, ang Panginoon, guilty of your crime. You are sentenced to die. Bumaba yung judge at ang sabi, huwag kang mag-alala, ako ang mamamatay para sa iyo. Kaya nung si Kristo namatay, hindi tayo ang namatay. Siya ang nagbayad ng kasalanan natin, kaya tayo ngayon tinawag na justified. Patay na si Jesus para sa akin. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be what? You will be saved. Kaya ang resurrection po, ina-assure tayo na tinanggap ng Ama sa Langit ang banal na dugo na pagkakamatay ng ating Panginoong Hesus. At dahil tinanggap, siya binuhay na muli. Kaya ngayon, ang ating Diyos na namatay para sa atin, ngayon ay buhay, at ating pananiniwalaan ito, ibig sabihin, ang ating pananampalataya ay meron pong basihan. Number 2, Christ's resurrection
assure us that there is life after death. Ito yung nagpapahiwatig, nagpapakita na merong life after death. Tuwing makakakita kayo ng burol, sa mga Kristiyano, nagse-celebrate tayo pag namatay. Nalulungkot lang tayo kasi temporary lang po. Sino rito yung namatayan ka ng nanay? Pero pasensyahan, kapag nanay mo, hindi Christian, hindi naniwala sa Panginoon, hindi nagsisi ng kasalanan, pasensyahan tayo. Hindi kayo magkikita. Ang magkikita lang doon, whoever believed and confessed that Jesus is Lord, and he believed that Jesus raised from the dead, he shall be saved. Hindi porkit lumahat ka ng palod, pumunta ka sa langit. Hindi yan ang basehan. Hindi porkit namigay ka ng salbabida sa mga nalulunod, hindi yan ang basehan. Ang basehan po, kung naniwala kayo na si Jesus ay buhay at bumangon mula sa patay, naniniwala kayo na ang Diyos na ito ay namatay para sa ating kasalanan at siya nagligtas sa atin. Ang sabi ng Bible, there will be life after death. Kaya tayo mga Kristiyano, habang buhay tayo, malakas tayo, nagsisipag tayo kay Lord. Nagse-serve ka kay Lord. Nagiging cell leader ka, nagiging leader of leaders ka. Kasi may lang ang buhay eh. Lahat tayo mamamatay. Amen. Pero hindi dapat tayo malungkot na mamamatay tayo because there is life after death. Tingnan niyo po itong verse na to. Nasa Bible. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Si Kristo may sabi niyan. Kaya tayo magkakapatid sa Panginoon, kaya mag-aaway. Ha? Kasi yung kaaway mo niya, makakasama mo hanggang langit. Hindi porkit bargada mo, pastor, mapupunta ka sa langit. Hindi porkit kapatid mo, pastor, mapupunta ka sa langit. No. Ito po ay isang personal na desisyon ng buhay mo, ibinibigay mo sa Panginoon. John 14:19, another verse. Gusto ko pong mabasa nyo. John 14:19, ang sabi mo, before long, the world will not see me anymore, but you will see me. Because I live, you also will live. Ang sarap pakinggan, ano? Kahit sino ka pa, doktor mamamatay, pero may magandang balita. Because Jesus live, you also will live. Amen? Amen? Kaya tayo mga Kristiyano, panalong-panalo tayo sa pananampalataya. Kasi ang faith natin, nakabase po doon sa resurrection ng ating Panginoon. Number 3, sulat niyo po to. Okay? Christ's resurrection assure us that He is with us now. Totoo po yun. Basahin niyo po yung Matthew 28, ang ganda. No? He is with us now. Kasama pa rin siya. Tingnan niyo po yung verse natin. Okay? Sa Matthew. And teaching them to obey everything I have commanded you. Yan po si Kristo, kinakausap niya kanyang mga disciples. And surely, I am with you always to the very end of age. Kaya kung magproblema ka malungkot, kasama mo Panginoon. Yan po yung nagbibigay sa atin ng assurance na dapat huwag tayong susuko, huwag tayong bibigay. Kasi kasama natin ang Diyos. Sabi ng Bible, dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Dumaan ka man sa tubig, hindi ka malulunod. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Kung walang-wala ka, huwag ka mag-alala. Kahit wala ka, meron pa rin. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Amen? Yan po yung assurance ng resurrection. Kaya dapat ang mga Kristiyano, wala sa inyo basta-bastang nadidiscourage. Of course, I also have my own problem. Pero pag naalala ko yung power of resurrection, naalala ko yung kanyang pangako that He will never leave me nor forsake me. Amen? Kahit ano nangyari sa buhay mo, hindi pa tapos sapagkat kasama natin ang Diyos. Hallelujah! Amen? Let's go to number 4. Christ's resurrection assure us that we have an advocate in heaven. Advocate means meron kang lawyer. No? Alam nyo, ang pinakakawawang Kristiyano, yung nakondem. No? Yung feeling niya, lagi na lang siyang masama. Hindi ko makalimutan ang kasalanan ko, paano ako haharap sa Diyos. Pastor, hiyang-hiya na akong humarap sa Diyos. Alam nyo po, totoo po yun, nagkakasala tayo, nagkakamali tayo. At alam nyo, because of conscience, because of conviction, you know, your heart led you to come to God and ask for forgiveness. Pero ang demonyo lalapit, iko-condemn ka niya. Naranasan mo bang makondemn ng demonyo? Yung nagkamali ka, nagkasala ka, and then he begin to judge you, condemn you. Because Satan, siya po yung prince of darkness, siya po yung accuser ng tao. Ano feeling? Di ba ang feeling mo?
Sabi mo kay Satanas, oo nga no, mabuti ka pa, naunawaan mo ko. Di mo alam, niloloko ka ng demonyo. Amen? Alam nyo, wala po tayo nagkakamali, kahit Christian tayo, kahit pastor, minsan nadadapa tayo, nagkakasala tayo. But I want to tell you this, never allow the devil to continually condemn you because God still loves you no matter what. I'm not saying kinukonsinti mo sarili ng Diyos. Hindi ko, ang ibig sabihin, gumawa ka ng kasalanan, humingi ng tawad, gumagawa ka pa kasalanan, hindi ka konsinti ng Diyos dyan. Papaluin ka talaga dyan ng Diyos. Pero hindi po sinasabi ng Bible na kapag tayo nagkasala, iiwanan na tayo ng Diyos. Pababayaan na tayo ng Diyos. In fact, pag tayo nagkamali sa ating buhay, the Holy Spirit will convict you. The Holy Spirit will come. He will send people to you. And I tell you, He will discipline you. He will make you aware that this is not good for you. That's how God good to us. Ang sabi po dito sa Romans chapter 8, verse 34, sabi po dito, who then is the one who condemned? No one. Christ Jesus, who died more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. So when Jesus died on the cross, resurrection niya, no? He goes up there and becomes our advocate. He intercedes before us. No? Kaya po, wala nang dahilan para manatili pa tayo sa kasalanan. Ako'y nagkasala. Pero wala na akong dahilan para ituloy ko pa yon. I need to repent and start a new life. Amen? Why? Kasi wag mong isipin na, yung iba kasi ganito, total, nagkasala na rin ako, tuloy-tuloy ko na to. No, don't do that. Kapag nagkasala ka, lumapit ka sa Diyos, patatawarin ka upang magkaroon ka ulit ng isang bagong buhay. Pastor, lagi ko naalala, there is now no therefore condemnation for those who love God. There is someone who's helping you, praying for you. And that is none other than our resurrected Jesus who is sitting on the right hand of God para tulungan tayo. Kaya wala na pong dahilan para magpatuloy tayo sa mga maling buhay. Kung nagkasala ka man, hindi ka i-condemn ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Lumapit ka lang muli sa Kanya. Bibigyan kahit gaano kalaking kasalanan, kahit gaano kadaming kasalanan, kahit paulit-ulit mo kasalanan, once and for all, come to God. Because God is interceding for you. And God is waiting for you to come. Because that is His heart for you to live like Him. Amen? Now, number 5. Isa po ito sa pinakamaganda na natutunan ko. Number 5. Okay? Christ's resurrection assures us of the necessary power to live as God requires. Pag naging Kristiyano ka, nagkakaroon ka na ng standard. And that is God's standard. Unfortunately, not people are willing to live according to standard. Kaya sila nahihirapan sa kanilang buhay. Yung lahat ng hindi mo kayang gawin para makapamuhay ka, the Lord will empower you so that you can overcome and fulfill the kind of life standard na binibigay sa atin ng Panginoon. Philippians chapter 3, verse 10, ang sabi niya po ay ganito, I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection. Okay? And participation of His suffering, becoming like Him in His death. Bakit po binanggit ito ni Apostol Pablo itong verse na to? Yung Philippians 3:10. I want to know the power of His resurrection. Kasi po, yung resurrection po, demonstration ng power ni Lord yun eh. Ha? Yung resurrection itself, paano siya bumangon? Merong power yun. Ha? Yung power ng resurrection, yun po yung ginagamit natin ngayon. Kung yung patay na buhay, ano pa kaya yung mamuhay lang ako ng tama? You know, that's what we miss. Akala natin hindi natin kayang pagtagumpayan ng mga kasalanan. Why? Because we are ignorant about the power of God's resurrection. Yung power na nag-resurrect sa Kanya, yun po yung the same power na nag-work sa atin eh. Bakit hindi natin mapagtagumpayan yung mga kasalanan? It's because yung power of resurrection, hindi natin naintindihan ng malinaw. So ngayon, pinapaliwanag ko sa inyo, kaya nyong umalis sa kasalanan. Kaya nyong magtagumpay sa kasalanan. Kaya nyong mamuhay ng kaya-aya sa Diyos. Kasi yung power na bumuhay sa patay, the same power ang magpapagalaw sa buhay natin. Kaya tayo lahat may pag-asa. Alam niyo kung bakit na tayong gustong gumalaw doon sa power of resurrection? Kasi that's the only way to bless our life eh. You know, when you live sin, you attract curses in your life. But when you live under the power of resurrection, you overcome sin,
then you attract blessing to your life. Sige, tanong ko, sino gustong ma-magnet sa'yo, ma-attract sa'yo ang blessing? Taas yung kamay. Di ba gusto mo naman? So gamitin mo yung power ng resurrection. Ha? Tinutukso ka by the power of resurrection of Jesus. I say no to that sin. That the same power that resurrected Jesus from the dead is the same power that will help you to overcome sin, to overcome death, and to overcome Satan. The same power yun eh. 1 Thessalonians verse 4, verse 14. For we believe that Jesus died and rose again. And so we believe that God will bring Jesus those who have fallen asleep in Him. Nakita niyo yan? Yung mga natulog daw, yung mga namatay, isasama ng Panginoon sa pagkabuhay. Next verse, ano po sabi sa susunod na verse? Philippians chapter 3, verse 20 and 21. But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Verse 21, who, by the power that enabled Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. Yan po yung mga verses na nagpapatunay na ang tao mamamatay at may pupuntahan. Yung mabubuhay ng dahil sa kasalanan lang, hindi nagbago, pupunta ho yun sa kapahamakan. Pero dito sabi ng Bible, yung lahat ng nabuhay para kay Kristo, papalitan sila ng isang bagong katawan para kasama ng ating sabi mo ng Bible, our lowly body so that they will be like His glorious body. Hallelujah. Christ's resurrection assure us, okay, of the second coming of King Jesus. Kung may first coming, may second coming. First coming means Jesus was born Christmas. Nung nabuhay siya, namatay siya sa ating kasalanan, and then He rose from the dead. Ang tawag po doon, resurrection. So natapos na po yung first coming. Tapos na nga po siya, babalik ako. Teka muna, sandali lang. Yung pangako mo ba yan, maaasahan na babalik ka? Bakit? Bakit? Hindi ko ba pinangako yung unang punta ko? Pinrapisa yan sa Old Testament. Pinangako yan. Tinupad niya ba yung pangako niya sa unang pagdating? Dumating siya eh. Kaya nga siya nag-resurrect siya. O ngayon, second coming, sabi niya, babalik ako. Kung gaano katotoo yung first coming, lalong totoo yung second coming. Sino sa inyo magsasabi, Pastor, habang wala pa si Lord, maglilingkod ako sa Panginoon. Yung buhay ko, bibigay ko sa Kanya. Hindi ko sasayangin ang buhay ko, ipaglilingkod ko sa Kanya. Kaya po itong Resurrection Sunday, reminding us that Jesus is alive and He is coming back. Heavenly Father, I thank you and I praise you for what you have done in our life. Today, God, we celebrate the day of your resurrection, Lord, because marami po itong nagawa sa buhay namin. Lord, naniniwala kami, you have given us the power to live because the same power of resurrection, yun po ang magagamit naming power. Kaya Ama, nang dahil sa power na yan ng resurrection, matatalo namin ang kasalanan, matatalo namin lahat ang tukso ng kalaban at higit sa lahat, hindi kami matatakot sa kamatayan. At dahil hindi kami natatakot sa kamatayan, Panginoon, ang araw, ang oras, ang bawat tibla ng buhay namin ay ipaglilingkod namin sa iyo. Nawa, Ama, ang Resurrection Sunday na ito magpaalala sa amin na lalo kaming magsipag, Panginoon. Ipangaral ang mabuting balita sa maraming kaluluwang hindi pa nakakilala sa iyo. Sapagkat, Ama, tunay ang mga tao walang pagkakilala sa iyo, mga ngapahamak at hindi makakaranas ng resurrection life para sa langit, Panginoon. Lord, makakaranas lang naman sila ng pagkabuhay upang parusahan ng dahil sa kasalanan. Lord, gamitin mo ang bawat isa sa amin, sa aming mga kapatid, mga magulang, kaibigan, classmate, Lord at kaopisina. Gamitin mo kami, Panginoon, na i-preach ang gospel ng resurrection ni Christ. At naniniwala kami, Panginoon, si Jesus pa rin ang tamang Diyos. Si Jesus pa rin ang siyang nagre-redeem, Lord, nagre-renew ng buhay at nagre-restore ng buhay. So today, Lord, thank you for the message of resurrection. Lord, I praise you, I worship you. I-bless mo lalo na ang aming mga guests ngayon, yung aming mga first-timer, Lord. I pray na makuha nila ang mensahe ng resurrection at maging buhay nila ang buhay ng resurrected life. Thank you. Sa hapong ito, Lord, I pray kung anuman, kung paano mo binuhay ang mga patay, Lord, maging ang mga kalagayan namin, pinapanalangin ko,
may mga problema sa kanilang mga tahanan, finances, Lord, na kailangan ng resurrection power, Lord, I pray and I declare the same power will help us to resurrect us from our anxiety, problem, and difficulties. Lord, the same power of resurrection will heal our bodies, will heal our relationship, will heal our inner pain and hurt, Lord. And today, I declare, it is healed in Jesus' name. Salamat, Ama. Papupurihan ka namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. God bless you. Pagpalain po kayo ng Panginoon.